Hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At for today's video, naghahanap ba kayo ng pinaka-the best na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026? Ito, Samsung Galaxy A56, best choice nyo sa smartphone ngayong 2026. So tara, pag-usapan natin. Vlog, happy payday sila naman. And for today's video, ayan, kung naghanap kayo ng isang smartphone na pang matagalan, all-rounder, meron ako masasuggest sa inyo, which is the Samsung Galaxy A56 5G. So, gawan ulit natin to, pag-usapan ulit natin siya kasi ang dami pong nagtatanong sa akin, Lods, ano bang the best within sa budget na 15,000 pesos, ano ba mabibili ko, ano ba yung magiging sulit sa hard-earned money ko. Ito mga ka-J-Vlog, ang masasuggest ko sa inyo, isa sa pinaka-the best na smartphone na lumabas noong 2025 at going ngayong 2026. So quick reminder lang, ang Samsung Galaxy A57 is around the corner na lang yan, siguro mga March or April. Kasi lalabas ng S26 Ultra ngayong February katapusan, i-announce na yan ng Samsung at yun nga, ang A56 5G or A57 5G ay usually pag A-series summertime kaya asahan nyo summertime talaga nila lalabas yan. Pero ang usapan mga idol, magkano nga bang A56? So, magkano ba yung sinasuggest mo Yung budget ko under 15,000 nakita ko SRP niya nasa 26,000 pesos. Tama ba yan? Nakita ko sa mall. Yes. Tama kayo. Ang SRP neto is 26,000 pesos. Pero dito sa online mga idol, dito, official store po ni Samsung yan official store ni Samsung, pwede nyo makuha to ng 14 to 16,000 pesos. So, ganun kamura lang po ang A56 5G. At maganda siyang i-push talaga sa mga consumers natin kasi ito na yung perfect time bilhin nitong smartphone na to. Kasi, kaya to nagiging available pa rin, ang longevity neto pang matagalan. Kahit na isang taon na siya lumabas, available pa siya sa market. Ang operating system kasi nito ay umaabot ng taon. So, sabi ni Samsung, 5 to 6 years, major OS update. So, pag binili nyo to ngayon, Android 16 na siya, na-update na sa Android 16. Siguro hanggang Android 20 or Android 21 pa to. Ganun katagal mga ka-J-Vlog pag binili nitong A56 5G. And maraming consumers natin ang naghahanap talaga ng pangmatagalan na smartphone. Kasi hindi naman lahat po every year nagpapalit. Yung iba every 5 years, every 4 years, hintayin nila masira. Gustong-gusto nilang masulit ang hard-earned money nila. Ganyan naman ang ganyan yung mga tita ko. So yung tita ko, as long as buo pa yung cellphone, hindi magpapalit yan. Pag hindi mabagal, hindi pa magpapalit yan. So, maraming consumers natin ang ganyan din ang perspective when it comes sa purchasing ng smartphone. At ang A56 ang good to go para sa inyo. So, yun nga, after 1 year na siya, ang nakakatuwa nga is anbura na lang niya. At dito lang yung mabibilihan sa ating product link at meron pang special voucher na naghihintay sa inyo pag bumili kayo nitong Samsung Galaxy A56 5G. Ano nga muna ba ang kanyang specification? Ang pinaka-the best dito na may enjoy nyo, legit to, yung display. Kasi si A56 5G ang isa sa pinakamagandang display ngayon sa market. Dahil meron siyang Super AMOLED display. Ang Samsung po ay pioneer when it comes sa AMOLED panels. That's why ang kanilang mga devices ay magaganda of course ang display. Dito sa A56, pag naglaro kayo, take for example, yung mga graphics na in demand or demanding yung graphics, binuboost niya pa. Kasi doon sa AMOLED is very vibrant, very sharp, very detailed yung display niya. Pag naglaro kayo, talagang matutuwa yung mata nyo, to be honest. At pag nanood kayo, ako nanonood ako dito, especially mga cartoons like Family Guy, anime like Attack on Titan, Pokemon. Ang solid mga idol ng display niya. Kumbaga talaga pag Samsung mapa A36, A26, bibigyan kayo nito ng premium display quality. Yan ang isang ma-assure ko pag bumili kayo ng Samsung mga ka-J-Vlog. Kasi Samsung user na ako since 2011. Ang mga dati, yung mga AMOLED kasi nakikita lang natin yan sa S-series before. So, dati, pangarap ko talaga magkaroon ng cellphone na merong AMOLED kasi nakikita ko lang to sa display ng mga cellphonean. Sobrang ganda. Nung nagkaroon sa J-series, ayan, pumatok na yan mga idol na nagkaroon ng AMOLED. Grabe. Kumbaga, when it comes sa display, hands down dito sa Samsung mga idol. At
isa to sa marerecommend ko pagdating sa merong magandang display. AMOLED, Super AMOLED display, 6.7 inches, Corning Gorilla Glass Victus Plus protection pa yung display niya. Ang taas ng nits of brightness, 1200 nits of brightness, at syempre naka 120Hz screen refresh rate siya. When it comes sa processor loads, ito po ba ay pwedeng panglaro? Makakalaro po ba ako dito ng mga AAA games like Genshin Impact, WoW, or Diablo Immortal? To be honest mga ka-J-Vlog, yes, makakalaro naman kayo dito, no worries, especially the Exynos. The Exynos 1580 is a powerful processor din naman for its price ngayon na 14 to 16,000 pesos. Pero syempre, when it comes sa SRP niya, yung chipset niya is not perfect fit. Medyo kulang, underpowered. Pero magandang balita, since mura na siya, medyo umu-okay na yung processor niya for its price. Bigyan nyo naman ng clock speed niya, 2.9 GHz octa-core processor. Tapos yung kanyang GPU is, yung iba hindi pa ganun familiar, Eclipse GPU siya. Usually kasi nakikita natin GPU, especially sa mga iba rin namang Exynos, is Mali GPU. Nasubok na natin yan. Dito, na-try ko naman ang maglaro sa A56. So far, so good naman. It can handle din naman ng mga heavy games. At no worries, makakalaro naman kayo dito. I know yung iba is hindi talaga piniprefer ang Exynos compare sa Snapdragon na meron naman sa A36. So kung gusto nyo ng Snapdragon, go for the A36. Pero kung casual users lang kayo, kasi yun nga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung iba hinahanap lang longevity. So ito mga J-Vlog, maganda rin i-recommend for long-term use kasi yung processor niya, when it comes sa day-to-day tasks, yan, mga business, personal phone, nag-scroll lang sa SOCMED, gagamitin for motor taxi riders, matik, hindi po siya mabagal. Ang maganda kasi dito, yung software optimization niya. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, when it comes sa update, ito na ang isa sa pinaka-the best sa Samsung A56, 6 years OS update. Naka-Android 16 na to. I know, yung iba nakikita ko na sa Comsec na naka-Android 16 na sila. Ako kasi lahat na ng Samsung ko naka-Android 16 na. At yun, biruin mo, isang taon pa lang yan na na-update siya, and matagal pa yan, 17, 18, 19, 20, 21, ma-update pa tong Samsung Galaxy A56 nyo. Hindi lang naman sa OS update tayo tumitingin sa A56. Yung software optimization ng One UI maganda. Sobrang clean nung kanilang AI features. When it comes sa operating system nila is user-friendly din. Ang isa pang the best din dito sa A56 for consumers na mahilig sa photography, mobile photography. Kasi itong si Samsung, ang isa sa smartphone under 15,000 pesos na kumpleto recados ang camera. Again, yung ibang mga brands is parang ginagawa na lang nilang get up ang sinasabing triple camera, dual camera. Pero in reality, iba is AI lens or depth sensor. Minsan hindi nabubuo yung triple camera na merong ultra wide at macro lens. I think Samsung ang isa na nakita ko ng kumpleto niyan. Yung iba dual camera tapos ultra wide camera ang nilalagay, which is okay naman, solid naman yan. Pero dito kasi sa Samsung, binigyan pa nila ng macro lens. And matataas yung megapixel din na pre-provide nila, 12 megapixel ultra wide and 5 megapixel macro lens. And support niya rin ang 4K video recording. Again, even sa front facing camera, support niya ng 4K. And syempre, dapat for a 15,000 pesos talaga, dapat may 4K na yan, mapa-rear or front-facing camera. And so far, when it comes sa photo quality naman ng Samsung, maganda siya, mga idol. Siyempre, ang isa rin sa the best ng A56, and yan na talaga yung long-term feature nila, is yung water protection. So, ito yung mga smartphone na legit na pwede pang natin masubmerge sa water dahil meron po itong IP67, water and dust resistant. So, pwedeng gamitin siya for underwater shots. Ito yung mga legit na sinasabing pwede masubmerge kasi may mga iba na naman tayong brand dyan na IP66 lang, 65 or 64, sinasabi nilang water resistant na pwede masubmerge sa water. Hindi nila sinasabi literal, pero yung minamarket kasi ng mga ibang content creator, niloloblob nila. Minsan nilalagay pa sa bathtub. Hindi siya recommended sa ganun. Recommended siya sa ganung submersion pag accidental drop. Yung sobrang saglit lang. Kung ginaganyan-ganyan mo, tinitrip mong lublob, tanggal, there's a possibility makukompromiso loob niyan kasi nga, mababa protection yan. So, again, for its price, parang kokonti pa lang sila na merong IP67 pataas na rating. I know merong mga entry level na ganyan, pero kukonti lang din at medyo kompromiso yung mga specifications nun. Dito kasi 5G siya, maganda yung specs, flagship level din naman ng mga ibang specs ng Samsung, tapos pwede pa siyang masubmerge sa water, okay?
Medyo nakaka-disappoint lang to be honest yung kanyang charger. So wala pong charger, even naman sa pinakamurang Samsung, wala pong charger out of the box. Pero the good thing, yung charging rate niya is 45 watts and for a 15,000 pesos segment, minimum at least siguro pwede na. Kasi nakikita natin iba like Poco, Xiaomi, 65, 100, di ba mga ganyan na yung mga charging rate nila sa ganitong presyon, which is yun ang huge advantage nila. Pero again, for the 45 watt fast charging rate, tinera mo sa 5K, sapat na yan. In less than 1 hour lang mo, full charge na tong smartphone na to. So, okay na, sapat naman na yon, mabilis din naman siya mag-charge. 5,000 mAh battery capacity, I know yung mga iba nating consumers ay naliliitan na rin for a 5K mAh battery capacity. Again, for the battery capacity, okay naman siya as long as maganda rin yung software optimization ng smartphone na makikita rin naman natin sa A56. So, the best din yung software optimization ng smartphone na to when it comes sa battery consumption kasi may tinatawag silang device usage pattern na kung saan pinag-aaralan ng smartphone nyo yung paggamit nyo sa device at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. At so far, based on my experience naman sa Samsung, okay naman ang kanyang battery performance. Superb naman. Even though, 5,000 mAh battery capacity lang siya. Ang isa rin dito napukaw na atensyon ko yung design. I know it's minimalist, pero ang ganda niya. Ano siya, kumbaga, ano yun, eye-catching naman, especially for the glass back cover. Simple but elegant naman din tingnan ang Samsung Galaxy A56 5G. Of course, it is a dual stereo speakers din naman siya. The loudness and bass quality is fine, pero I think for its price dapat mas maging better pa. Kasi based on my observation while using the speakers of the smartphone, para alam mo yung parang level niya is under 10,000 quality. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating usapan when it comes sa Samsung Galaxy A56. The best choice ngayong 2026 when it comes sa longevity ng isang device. Maganda siyang i-recommend mga ka-J-Vlog. Kaya ginawa ko to ng video kasi syempre dito sa ating product link. Yan. Aba, mura nyo lang po makukuha to sa mall. Medyo mahal pa to. Dito sa ating product link, super duper bagsak lang ang presyo ng Samsung Galaxy A56 5G. So grab your chance now to get the Samsung Galaxy A56 sa sobrang murang halaga lang. At ito pa rin yung isa sa the best na mid-range smartphone ngayon 2026, especially for a good deal price.